Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Congresswoman-elect Leila de Lima tungkol sa napipintong laya interim release ni Tatay Digong. Ito sa post ng Gising Pilipinas. Ito ang post, yung pahayag ni Attorney Leila de Lima. Sabi niya, "What is certain and absolute is that the ICC knows it cannot afford to take the chance in releasing Duterte. They know that once they do, Duterte is most likely not coming back to The Hague. The man recognizes no law, respects no court, and honors no agreement. His word is worthless." Grabe oh. Wala daw kwenta ang salita ni Tatay Digong. "The ICC knows that releasing him could mean the end of the case against him. I doubt they will let that happen." So ito, sa opinion ko lang parang kabisado ni Attorney Leila de Lima ang utak ng ICC, lalo na yung tatlong judges sa pre-trial chamber 1. Sigurado siya What is certain? No? Certain. Sigurado, di ba? Certainty. And absolute. Sigurado siya. Alam ng ICC na hindi nila pwedeng i-release yan. So, itong mga ganitong statement, there is something scary, nanginginig. Mas mabuti pa si Attorney Cristina Conte dahil siya, honest. Ano sabi niya? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. I was surprised. Yun ang yun ang normal na reaksyon. Kasi nga, kahit ako, medyo nabigla din ako yung ganun na, ang bilis at napaka klaro yung petisyon kasi na-meet niya na, according to the statement of Attorney Kaufman, na-meet ng petisyon yung dalawang importanteng bagay. Ano yun? Yung commitment ng isang member country ng ICC na kupkupin si PRRD at commitment ng bansang ito na kung hearing, mag-cooperate sila na dadalhin nila si PRRD sa ICC. Kung walang ganitong commitment ng isang member country ng ICC, hindi mangyayari ang interim release. Kaya the fact na itong itong grupo ni Attorney Kaufman nakahanap ng isang host country, ang laking bagay nun. Then pangalawa, yung prosecution. Kasi kung hindi papayag ang prosecution, wala rin. But lumalabas, according to Attorney Kaufman, na non-opposition. Okay lang sa prosecution, basta ma-meet ang mga kondisyon. So, ang Office of the Prosecutor ng ICC nagbigay na ng pahayag na hindi naman nila diretsa na sinabi na papayag sila, but sabi na we will submit our position on that matter to the ICC pre-trial chamber for public to know. To me, ang basa ko doon is papayag sila. Silence Wala lang. Basta mag-submit kami. Ganun lang. Silence, to me, means yes. Kasi kung hindi totoo yung statement na Attorney Kaufman na no opposition or non-opposition ang
prosecution sa interim release, nagsalita na sana na we are not we did not give any statement, no. Sinupla o yung kinounter na nila sana ang statement na Attorney Kaufman. So, yun po. So, dito, makikita mo, sina Attorney Conte, ito, sina Laila de Lima, sina Rizon Tiveros, ano na sila, hanggang reklamo na lang, ano, kung ano-ano na lang yung dinadahilan nila na, ano daw, threat. Delikado daw ang security ng mga alleged victims pag makalabas si PRRD. Ano naman ang power pa ni PRRD na nakakulong na nga. Tapos lalabas lang siya at hindi naman sa Pilipinas dadalhin, doon lang siya temporary manirahan sa host country. Anong threat na sinasabi nila na wala na siya sa power? Kaya ito, puros mga ano na lang ito, mga reason ng mga talunan. So, ang tanong na lang na hindi pa natin masagot is, anong country kaya ang sasalo? Noong una, akala ko Malaysia dahil nagpunta si BP Sara sa Malaysia, only to find out na ang Malaysia, nagpa-member siya sa ICC noong una, after 1 month, nag-withdraw. So, hindi pwede ang Malaysia dahil hindi siya member country. Japan, most likely, kasi Japan, one of the largest financial contributor ng ICC. Asia, malapit lang din sa atin. Kaya napakaganda kung Japan dahil maganda daw ang Japan. Ang aking anak na nasa US, ilang beses na silang nagpabalik-balik sa Japan. They're all praises sa Japan. Yung malinis, ang mga tao, yung mga Japanese, napaka-respectful, maganda. So ito, kung matuloy si Tatay Digong doon siya manirahan sa talagang ang wife ko, some of my grandchildren, mga anak ko dito, maghanda na kami at bibisitahin namin si Tatay Digong sa Japan. Kung sa Europe ay medyo malayo, wala kaming visa papuntang Europe. So, maganda dito lang siya sa Asia. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng Arabica coffee intercrop with saging lakatan. Panoorin nyo ang video nito. Ako sa area ni Kuya JD. Mayong buntag, Kuya! Oy, may buntag! Oh, Saman? tanom kag kape, Kuya? Oh, katanim kong kape. Muna ni. Puro rice na. Oh, paboris. Ikat kuan sa to. Sige, gimix na ako ni kuan. Pura dani og ite. Muna niyo. Ini na yon. Tanom. Oh, kani. Para may. Salamat gyud sa Ginoo nga natubag gyud ang akong pagampo. Salamat pud sa nagtanom o sa nagatag og similya nga kape. Kay dalipay ko nga kining kape dako gyud ang atong income ani kay sa ayo pa marbes 65 ang kilo ani. 65 ang kilo kun mabugas na 450 ang kilo. So dako gyud ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom gyud ko labi ra sa gigamit sa Ginoo nga tao nga magatag niini. Karon mo na ni ang kape nga natanom ni Kuya JD nga seedling. So mga maayo gyud kaayo nga seedling sa kape. Makita nato nga mga tambok siya. So maupod ni ang tanom ni Kuya JD. Ang una niyang tanom nga lakatan. So karon makita nato nga hapit na gyud siya mamunga. So mga dagko na gyud. So 145 tanan ni nga saging lakatan ni Kuya JD. Og mo ni ang unang niyang tanom. So karon nagtanom na sad siya og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Tag 65 ang kilo sa kape nga kanang wala pa napanitan bagong harvest.
So ginabunuhan na pod ni Kuya JD ang iyang lakatan. Kabulan ni So karon mo na pod ni ang carrots ni Kuya JD. So tulo pa ni siya kasi manas, wala pa tanan nagtubo. kanin mo na. Oo.